alam nyo ba na karamihan ng mga kalalakihan ay ayaw magpakita ng vulnerability, ng kahinaan. Pero sa usaping ganon, mahahalata mo at makita mo ang lalaki na baguhan at walang alam. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga palatandaan na ang isang lalaki ay baguhan or isang first-timer sa ganon. So, kung interesado kang malaman ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, whoops, disclaimer muna tayo. Hindi ko ulit nilalahat ang mga kalalakihan kasi may mga baguhan, mga first-timers na alam ang kanilang ginagawa at magaling. Pero marami pa rin ang mga kalalakihan na dumadaan sa ganitong sitwasyon. 2,000 years later. So, eto, ating aalamin ang mga palatandaan na ang isang lalaki ay first time or bagito pa lang sa ganitong larangan. Number 1, ito, yung ninenervyos. Normal ang magiging nervyoso sa lahat ng mga sitwasyon, lalong-lalo na kapag ikaw ay bago or ikaw ay hindi pa sanay sa gawain na yan. Ganon din sa ganitong sitwasyon. Alam mo na ang tinutukoy ko, okay? Makikita mo at mapapansin mo sa galawan ng lalaki kapag siya ay sobrang ninenervyos kasi hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Mararamdaman mo na ang bilis ng tibok ng kanyang puso, lalong-lalo na kapag nagkadikit na kayo dyan, di ba? Ganon yun. So, yan ang unang-una mong mapapansin na ang lalaki ay bagito, na siya ay isang first time sa ganyang sitwasyon. Di ba? So, huwag kang mag-alala. Sa halip ay turuan mo siya kung ikaw naman ang mas may alam sa ganyan. Pagdating din naman ng panahon, magiging bihasa rin yan, di ba? So, ganun naman talaga ang tao kapag baguhan. Lahat yan ay dumadaan sa ganyang proseso. So, ayan po, ang number 1. Number 2, ito, yung clumsy or clumsiness. Ano nga ba ito? Ito yung literal na wala siyang kaalam-alam. Yung mga galaw niya ay talagang hindi akma doon sa dapat niyang gagawin. Kumbaga, siya ay clueless doon sa kanyang gagawin. Gumagalaw man siya, may ginagawa man siya, pero hindi yun yung mga dapat niyang gawin. Literal na yung mga ginagawa niya ay hindi akma doon sa mga dapat niyang galaw para mapasaya yung kanyang partner. Makikita mo yung mga galaw niya na para bang asiwang-asiwa siya, yung tipong napaka-awkward niya kapag gumalaw. Ganun po yun. So, ganun ang pagiging clumsy. So, kapag nakita mo na yan sa lalaki, siguradong bagito pa yan. So, intindihin mo na lang. Ganun talaga kasi nga, baguhan, di ba? So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito yung lack of knowledge or yung kakulangan sa kaalaman sa bagay na yan. Okay? So, mapapansin mo, parang similar din ito sa number 2, di ba? Na talagang literal na hindi niya alam ang kanyang mga ginagawa. Oh, di ba? Kapag napansin mo na ikaw na lang yung nagiging assertive, ikaw na lang yung mga gumagawa, at siya ay parang tuod na nag-aantay na lang ng gagawin mo, naku, siguradong yan ay bagito. Okay? Hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Turuan mo na lang siya, okay? Kunin mo yung kamay niya, ilagay mo doon sa mga dapat niyang hawakan. Ganun yun. So, tulungan naman yan eh. Di ba? Kung ikaw naman yung mas bihasa, ikaw yung mas magaling, marami ka ng naging karanasan sa ganyan, so, turuan mo. Di ba? Ganun lang yun. Ika nga, bigyan mo siya ng kanyang mga first lessons. Di ba? Iwasan mo na ipapahiya siya. Kasi kapag ipinahiya mo yan, naku, siguradong dadalhin niya yan habang buhay. Magiging unforgettable experience niya kapag may hindi maganda kang sinabi sa kanya. Di ba? So, turuan mo na lang. Okay? So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito naman yung
overly excited or napakataas yung excitement niya or yung energy niya or yung gigil na gigil siya. Pero kapag tignan mo naman yung mga ginagawa niya, nako, hindi nakakabuti. Kumbaga, kapag nakikita mo naman yung mga galaw niya ay sobra-sobrang gigil na hindi na akma doon sa dapat niyang gawin sa'yo, di ba? Yan naman ay dahil nga baguhan siya, nanggigigil siya. Hindi niya alam na kontrolin yung mga nararamdaman niya. Ganun yun. Makikita mo yan sa mga bagito sa ganyan. Ang lalaki na bihasa at magaling na sa ganyan, kinukuha yan sa smooth na mga galawan. Habang tumatagal, mas nagiging brutal ang mga galawan niya. Diba? Ganun yun ang mga bihasa. So ito naman, bagito, akala mo magaling na, pero hindi pa. Kasi nga, nadadala lang ng kanyang sobrang kasabikan sa iyo. Yung mga galaw niya ay talagang hindi pa yung mga dapat niyang ginagawa. Oh, di ba? So ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung sobrang mabilis. Ha? Ano ba yun? Ganito yun. Talagang literal na tapos na agad. May mga pagkakataon pa nga na nasa bungad pa lang yung kanyang junjun, ay wala na. Tapos na agad-agad. Ganon yun. Kasi hindi nila nakokontrol yung sarili nila sa sobrang kasabikan nila sa kanilang partner. Ganon yun. Yan ang mga nangyayari sa mga first-timers or mga bagito. Lahat naman yata ay dumadaan sa ganyan. Kaya at least, nagiging first lessons nila yan. Through experience ay nababago nila yan. Nag-i-improve yan habang tumatagal. Kasi sabi nga experience is the best teacher, di ba? So ayan po, ang number 5. Number 6, eto na naman tayo, yung literal na siya lang ang nasiyahan. Ganun yata talaga kapag mga bagito talaga. Kasi nga, tulad doon sa mga nauna kong videos, ang mga ganitong sitwasyon, yung mga ganitong mga baguhan, first-timers, yung wala pang mga karanasan, dito wala pa silang control. Hindi nila kayang kontrolin yung mga nararamdaman nila, lalong-lalo na kapag malapit na sila doon sa kanilang pupuntahan. So dahil sa sobrang gigil na sila, sobrang sabik na sila, wala. Hindi na niya iniintindi yung partner niya. Kumbaga sarili lang niya ang kanyang iniintindi. Ganon yung mga bagito sa ganitong larangan. Okay? So, kapag napansin mo na ganyan yung partner mo, tiyak, yan ay isang first-timer. So, ayan po, ang number 6. Number 7, ito, yung hindi marunong magsuot ng supot. Oh, ganon ba? Mahirap bang isuot yun? Madali. Pero, syempre, kapag yung mga baguhan, hindi pa nila gamay kung paano ang pagsuot ng supot doon sa kanilang junjun, di ba? Kasi may style din yan. Hindi mo naman basta ilalagay na lang doon. So, makikita mo yan kapag hirap siya or nag-aalangan siya or literal na hindi siya marunong maglagay ng supot doon sa kanyang junjun. Kapag nakita mo na napakatagal mo namang maglagay ng ganyan, di ba? So, alam mo na siya ay baguhan. Ikaw na lang kaya ang magsuot, di ba? Mas maganda pa. Baka mas mabilis mong magawa yan para mas tuloy-tuloy yung inyong ginagawang pagpapaligaya sa bawat isa, di ba? So, ayan po, ang number 7. So, ayan po, ang mga signs na ang lalaki ay bagito sa larangan ng ganito, okay? Intindihin nyo na lang, turuan nyo na lang. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.